po sa inyong lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Micaela Bergantin para sa kanyang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ng Regacho family, Panlaki family, Belen Regacho Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasan and family, at Gillette Yupanco. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sebeldia Lim, Maribit Doroen, Catalina Alba, Mardy Agtarap, Raquel Enosanto, Leia Rose, Chris Dowling, Marian Barberi at Teresa Tanchenko. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Melissa, Madeline Tanchenko and family, Diane and Chris Jang, Jenny Sison at Gillette Yupanco. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jubencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt, Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Consuelo Anchodoro Cordoba, Rosario Brown, Tinaida Arce, Apolinar, Demetrio, Sergio Sr., Guadalupe, Ambrosio, Arilo, Raimundo, Paulina Aragosa, Eliseo, Leonara, Antonio, Alberto Manahan, Yonila Magaling, Andres, Luisito Sr., Carmen Bukod, Raimundo Go Sr., Natividad at Hernando Jr. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa At Maria. siya'y nagdidalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Nang Diyos. kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak
at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas Padong. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitar, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang tumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-aysa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit sa baybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon.
at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel na may natulog sa templo, sa may kaban ng magmamadaling araw na siya ay tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumalapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya. Lumapit kay Eli at itinanong, tinawag po ba ninyo ako? Sinabi ni, hindi kita tinatawag anak. Mahiga ka uli. Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya nakausap ni. Sa ikatlong beses na tawagin, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinatawag ninyo. Naisip ni Eli na ang Panginoon tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo. Nakikinig ang inyong lingkod. Habang lumalaki Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon. At nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinikilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang salita ng Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Tayo pong lahat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtagho. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos ay hindi dumodulo. Hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Tugon, Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. ang mga panghandog, pati mga hain at mga hayop na handang hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang talay iyong patawarin. Sa halip ay iyong kaloob akin ay ang pandinig upang ikay din. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kaloob, aking tatago sa puso aral. Tugon, Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtitig ang iyong mga anak. Di ko titig ang pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikaan mo po nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di, inibsan nito ng lagnat at naglingkod sa kanya. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nilang kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa unang linggo sa karaniwang panahon. At titingnan natin ng oras, pasado 6:00. Iba po sa inyo na galing sa trabaho ay naririto ngayon. Iba naman sa inyo, ano bang ginawa ninyo sa maghapon? Mula umaga. Ano bang ginagawa ninyo kapag yung routine? Gigising ng umaga, magluluto, mamalansya, mag-aasikaso ng mga anak na pumapasok, ihatid sa eskwelahan, iba, papasok pa sa trabaho, mag-aasikaso ulit, magluluto pa ng pambaon. Ano pa ba? At ngayon, pag uwi ninyo, magluluto ng panghapunan, maghuhugas ng plato, magtuturo ng assignment sa mga estudyante. Tapos niyan, papatulugin nyo pa, doon pa lang kayo matatapos. Okay, hindi pa matatapos yung gawain. Matatapos lang yung araw at kailangan yung magpahinga. Para sa kinabukasan, ganun ulit. So hindi matuubos, hindi natatapos ang gawain. Pwedeng matapos ang buhay mo, pero yung gawain hindi. Magpapatuloy lang yan. No? Hanggat naliligo tayo, maghuhubad tayo ng damit, maglalaba ka, mamalansya ka. Matatapos lang yan kapag naka-gown at barong ka na nakahiga. Ganun lang yung buhay. No? Pero baka lang kasi, nauuwi tayo sa pagrereklamo. No? Pagod ka na, ang dami mong ginagawa, minsan naman, ikaw mismo ayaw mong magpahinga. Kasi minsan iniisip mo, gusto mong tapusin ang lahat. Hindi nga yan matatapos. Kung ayaw ninyo maghugas ng plato, mag-pepper plate kayo para tapon. Diba? Parang gano'n, no? Kasi sa Ebanghelyo, tinuturo sa atin yung napakahalagang bagay na hindi dapat mawala sa pagkatao natin o sa schedule natin. Pag nagpapahinga ba kayo, ano bang ginagawa ninyo? Pag sinabing pahinga, nanonood kayong TV. Nakakapahinga ba? Pag sinabing papahinga lang ako, anong ginagawa ninyo? Hawak ang gadget. Kung hindi maggi-games, scroll ka ng scroll, nakapagpahinga ka ba? Hindi naman. Sa Ebanghelyo natin,
Si Kristo ang daming ginagawa. Si Kristo ang daming pinagaling na may sakit, kinalayas na demonyo. Hindi rin naman natapos. Yung buong maghapon, buong magdamag, hindi natapos. Kasi kinabukasan nga, hinahanap siya ng marami kasi marami pang may sakit. Pero nagreklamo ba si Jesus? Yung sabihin ba niya na, kailangan ko rin pumunta doon sa ibang lugar. Nagrereklamo ba siya na, ayoko na, pagod na ako sa inyo. Kaya doon naman ako sa iba. Hindi ganun yung kanyang ninais na o paghahangad na makapunta sa ibang bayan. Kasi ang sabi, kailangan din nilang maranasan ang hiwaga, ang misteryo ng Diyos. Kaya siya lilipat. Hindi para takbuhan yung responsibilidad niya, hindi para umayaw, kundi para maihatid din sa ibang bayan yung grasya ng Diyos. Pero bakit niya nagawa ang mga ito? Dahil dito sa isang bagay na ito. Sabi niya, no? Pagod na yon, no? Marami siyang pinagaling, maghapon, natulog na, pero kinabukasan, madaling araw pa, habang tulog ang lahat, tahimik ang lahat, siya ay nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Yung panalangin na napakahalaga sa mga taong lalo tigit may mga responsibilidad sa buhay. Yung may mga trabaho, yung may mga gawain. Importante ito kasi ito yung magre-recharge. Ito yung magpapalakas sa iyo. Dahil kung wala ang buhay panalangin, mawawala ka rin sa isip na yung ginagawa mo ay kapaguran na lang. Yung ginagawa mo ay masasabi mo, ako na lang ng ako. Lagi na lang ako. Pagod na ako. Kaya nga, pwede kang magpahinga. At habang papahinga, nagdarasal. Panalangin. Na pinapakita ni Jesus atin. Kaya kahit sa aming mga pare, napakahalaga na sa dami ng gawain, sa dami ng activities o programa, hindi pwedeng mawala sa oras o sa schedule ang pagdarasal. Dahil kung hindi, iinit ang ulo ni Father. Iinit ang ulo ng magulang, init ang ulo ninyo. So mababaliwala yung mga paglilingkod na ginagawa, yung mga dapat na kusang ginagawa mo ay para bang mapipilitan ka na lang. Sana po maging routine din natin. Yung bago o matapos ang ating gawain ay naglalaan tayo ng konti, kahit konting katahimikan para makapagdasal. Amen? Magsitayo ang lahat. Tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap na nangangailangan ng kagalingang puno ng pagmamahal. Ang ating itutugon, Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihikahos sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan natin ng pag-asa at kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yaong mga taong mabibigat ang mga pasanin sa buhay, naway matagpuan ang Panginoon kanilang dinaranas
na mga pagsubok. Langin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga yumao at yaong mga namimighati dahil sa kanilang paglitan, naway makatagpo ng pag-asa at kaginhawahan, pagkabuhay na mag-uli. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating pamilya. Kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Panginoon, aming alay, itong ngalan at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamat. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga angheling sisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakil. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumatay. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesus. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ibagaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ng lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kristo, Amen. Puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming kami pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi. Mayo na tipaya, kanyang pagkalinga kabang, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sa gana, sa panahon ng digmaan,
digmaan at kaguluhan sa panahon ng kapayapaan. Bayon at ipahayag yang paggaling at habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian.